Nagpadala ng unang endorsement noong September 10, 2024, ang Office of the Ombudsman sa kagawaran ng Commission on Audit sa Regional Director ng Commission on Audit, COA, Region 5, sa Ruiz, Legazpi City, upang ang mga sumusunod na reklamo ay agad na maaksyonan agad at pagsasagawa ng fraud audit o karagdagang fact-finding inquiry, kung kinakailangan, at para pahalagahan ang mga reklamong idinudulog sa tanggapan ng Ombudsman na natanggap mula sa mga reklamante na nabasa ni Deputy Ombudsman Cornelio S. Somido mula sa mga reklamanteng sina J. Legazpi Alfaro na nakatera sa Purok 6F Magallanes, Masbate, Benjamin M. Giganti na nakatera sa Purok 8 Ibingay, Masbate, at Iberlito D. Dormon Jr. na pawang taga Masbate rin. Nag-ugat ang mga kasong isinampa kay Masbate Governor Antonio Co. dahil sa maanumalyang ₱7,780,000 na road rehab, regraveling kaya naglakas loob ang mga local media na ito dahil sa kanilang mga nasaksihan at totoo at actual na kanilang nakita. Tulad na lang sa isla ng Ticao, Masbate sa bayan ng Monreal sa Barangay Rialto, Barangay Famosa, na kanilang napag-alaman na ito ay pinunduhan ng road regraveling, ngunit sa kanilang pagkakaalam, ang naturang kalsada na tinutukoy na may proyekto ang Kapitolyo ay matagal na itong may concrete road. Kaya ang pinagtataka nila, nang makabalik si Masbate Governor Antonio Co sa pagkagobernador noong 2016. Ngunit bago pa man nakaupo bilang gobernador ay dekade ng may road concrete ang naturang kalsada mula Barangay Rialto, Barangay Famosa, kaya minabuti nilang maghain ng formal na kaso laban kay Masbate Governor Antonio Co at kasama rin sa kinasuhan si Glenda Italisik, ang provincial accountant ng lalawigan ng Masbate sa Office of the Ombudsman. Kaya, nang malaman ng mga taga-Rial at Barangay Famosa, ganun na lang ang pagtataka ng mga residente, kung saan napunta ang ganong kalaking halaga ng pera na ipinundo bilang road rehab at regraveling sa kanilang barangay. Subalit kung iisipin ay hindi pa nakabalik sa pagkagobernador si Antonio Co ay may kalsada na silang semento. Dahil sa mga testimonya ng mga residente, ay mas lalong lumakas pa ang loob ng mga naturang reclamant dahil sa suporta na sagot ng mga residente, upang may paabot sa nasyonal ang mga panloloko at pandarambong ni Masbate Governor Antonio Co sa mga taong bayan at buong lalawigan ng Masbate. Para sa mga susunod na mga documentaries ng BMP Daily News, manatiling naka-follow at mag-share. Tata! Ako Bicol Digital News Radio.